Hello guys, eto na. Yes, eto na ang ating recipe ng Sans Rebal. So napakadali lang nito guys, sundan. At ang una natin kailangan ay 2 cups na cashew nuts. Gigilingin natin siya or i-grind natin gamit ang food processor. Kung wala naman kayong food processor, pwede kayong gumamit ng blender o kaya dikdikin nyo lang siya hanggang maging pino siya. Okay lang naman na meron siyang buo-buo katulad niyan. Pero guys, pag may ganyan kayo, napakadali lang. Kita nyo, ilang pindot lang okay na. And then pag okay na yung nuts nyo, kuha naman kayo ng 2 cups na egg white. So sa bawat 1 cup na egg whites guys, kailangan nun ng 6 to 7 na large egg. So separate nyo lang yung white sa yolk. So ang kailangan lang kasi dito natin guys ay egg whites. So buti na lang ay meron kaming mga naka-reserve na egg whites. And then lagyan nyo lang ng cream of tartar or vinegar. And then after nun ay gradual natin ilagay yung 2 cups na white sugar. So ako walang white sugar na available, wash lang meron ako. Pero carry din yan, pwede naman aalsa pa din naman yung inyong egg whites or yung inyong meringue. So i-beat nyo lang siya hanggang ma-reach nyo yung stiff peak. Iyan. Ayan, pinabilis na lang natin yung speed ng ating mixer. So napakasimple lang guys na tong gawin para lang kayong gumagawa ng meringue cookies. Ang kaibahan lang dito ay naglalagay tayo guys dito ng nuts. So pag nakikita nyo na ganyan na yung consistency niyan ay okay na yon. So lagyan nyo guys ng vanilla dyan kasi hindi ko agad na ilagay yung vanilla. And then, ayan, ganyan kadami ang 2 cups na egg white. So, yung mixer natin na yan ay 7 liters. And then, ilalagay na natin yung ating ginrind na cashew nuts. So, bago yan, lagyan nyo muna yung pinaka-nuts ng 1 cup na cornstarch. Yes, naglalagay tayo ng cornstarch. Nagpapatibay kasi yon at nagpapalutong sa ating meringue. And then, saka na natin i-fold ang ating nuts sa ating pinaka-na-whip na egg whites o sa ating meringue. So, gentle lang ang fold nyo guys o paghalo kasi mabilis siyang mag-deflate yung ating pinaka egg whites. And then dito ko na inilagay yung vanilla na kalimutan kasi natin siya. Dapat upon mixing ng egg whites ay ilalagay na natin yung vanilla. Pero okay naman yun, naihabol naman natin. Basta ang paglalagay naman ay dahan-dahan lang para maiwasan natin na umimpis o mag-deflate ang ating meringue. So ganyan lang kasi, di ba? And then pwede din nyo guys gawin to na maliliit lang. Pagka maliliit, di ba, tinatawag siya na Silvana. So, ito, ang ginagawa natin ay Sans Rebal. Dahil feeling ko pag maliliit, ay, ang tagal gawin. And then dito guys, ang ginawa ko ay nagbakat na tayo ng ating tetresa, ng ating mixture. So, ang gamit natin ditong baking pan ay 8 inches. So, ganyan. Dapat guys, ang gagawin nyo ay bago kayo mag-start ng pag-mix ng inyong pinaka-mixture ay dapat ay nag-grease nyo muna ito or naigayak nyo na muna kasi ang pinaka-meringue natin kailangan habang na-mix na siya or pagkatapos nyo ma-mix ay diretso nyo nang i-pipe and then bake agad kasi pagka nire-rest natin na matagal ang nangyayari yung parang nagtutubig. Yung parang nag-iimpisan yung mga bubbles, ganon, yung bumabagsak. So, ayan guys, ang ginawa ko dyan ay pinailalim ko yung part na sinulatan natin kanina para tracean ng ating pinaka-mixture. And then, nilagyan ko ng shortening yung pinaka-ibabaw niyan para mabilis siyang alisin mamaya. And then, eto na. Kita nyo guys, medyo na-rest na kasi siya dahil ginaya ko pa yung tray na gagamitin. So, big no yun talaga. So, unahin nyo muna igayak yung tray bago kayo mag-start. And then, ayan, i-pipe na natin o i-trace na natin yung binakat natin kanina na 8 inches. So, halimbawa gusto nyo ng 6 inches lang, ay pwede naman. So, nasa sa inyo na yun. Diskarte nyo na kung paano o anong shape yung gusto nyong gawin. Ito kasi ay 8 inches dahil may nanghingi kasi ng sample ng mga cakes natin. Kaya gumawa tayo. Dinagdagan ko na para na din meron tayong maipakita sa ating tutorial. Lalo na sa pag-slice ng ating Sans Rebal. So, ayan, di ba? Nakagawa tayo dito, guys, ng 8 discs or 8 pieces na 8 inches. So, kung 6 inches na may gagamitin nyo, syempre, mas madami kayong mapapalabas. And then, i-bake lang natin sa mababang temperatura. Mga 120 to 130 degrees Celsius ng about 1 hour to 1.5 hours or hanggat madry na yung inyong pinaka-wafer. And then, habang mainit-init pa, guys, ang gawin nyo ay i-unmold nyo na o ialisin nyo na sa pinaka-parchment paper yung inyong wafer. Kasi pagka lumamig yan, mahihirapan kayong alisin na dahil nagseset na. Kasi hindi maiiwasan talaga na may mga wafer na dumidikit sa ating
parchment paper. So, siguro din, mas mainam medyo dagdagan nyo ng konti pa yung ilalagay nyo shortening sa pinaka-parchment paper. Ayan. Kasi, napansin ko yan guys dito kasi sa part na yan, konti lang yung shortening kong inilagay yan. O pagka naman dumikit na ganyan, gumamit kayo ng knife para maalis lahat ng mga dumikit na parchment paper. And then dito guys, kita nyo sa kabilang side naman o kabilang tray, ang smooth lang kung na-unmold yung mga wafer natin. And then saka na natin ilalagay sa plastic or sealed container para hindi kumunat yung ating wafer habang ginagayak natin yung buttermilk na ating gagawin. And then dito naman sa ating buttercream, nakuha lang natin din sa online yung ating recipe nito. Parang kay Ma'am Crazy Oven by Joy. Ayan, shout out po ma'am. So dito kailangan natin ng 2 buo na golden crown. Ayan. And then kailangan natin ng 2 cups ng white sugar. So dito wala tayong white sugar. Wash lang ulit. Kaya medyo matagal siyang ibit kasi medyo malalaki yung granules nun. So kailangan siguro ang bilhin yung sugar dito yung pino talaga. Ayan. And then ibit lang natin siya hanggang maging well combined or maging smooth na yung ating pinaka butter. So, mix lang natin ng mix. Ayan. So, napakasarap guys ng pinaka buttercream na ito. So, pwede nyo siyang lagyan din ng, halimbawa gusto nyo mocha flavor, ay okay na okay. Ayan. Kaya talagang malaking bagay na marami tayong napapanood ng mga content creator. Kasi dagdag kaalaman para sa atin yun. Napapalawak natin yung mga pwede pa nating magawa o magaya sa ibang content creator, 'di ba? So nakita niyo naging light na yung ating pinaka-butter. So nakikita niyo naman okay na 'yan, and then yung pinaka-sugar niya ay nawawala na yung mga granules. And then pag ganyan na guys, saka ko inilagay yung 1 can na evaporated milk. So kayo na bahala kung anong brand yung gagamitin niyo, pero mas masarap guys kung original na evaporated milk yung ilalagay niyo. Katulad ng ayan, jersey yung gamit natin, yung original na jersey. So, ganyan na siya, diba? Tinikman ko nga guys kung ano ba talaga yung lasa. Pero ang yummy niya talaga. Ayan, and then, so, para sa akin ay okay na to. Binit ko na lang siya saglit pa dahil in-scrape ko siya, and then nilagyan ko ng 1 teaspoon of vanilla. And then, ayan na. Meron na tayong buttercream. So, hindi lang naman sa Sansribal to pwedeng ilagay. Ayan. And then, dito na tayo. Tayo na mag-a-assemble ng ating Sansribal. So, gumamit tayo ng 10 inches na cake board dito. So, ayan, nag-crack pa nga. Pero okay lang yun. Halimbawa, na pag-crack nyo yung inyong wafer, okay lang yan. And then, lagyan na natin siya ng pinaka-buttercream. And then, lagyan natin ng, guys, yung pinaka-cashew nuts na yun ay tinost natin saglit para maluto. Kasi, pagka nilagyan nyo o inilagay nyo yung cashew nuts na hilaw guys ay angkati sa lalamunan. Kaya kailangan i-toast nyo muna. Ang ginamit ko dyan guys ay 1 cup na diced na cashew nuts. Ayan. And then, dito sa recipe natin na to ay nakagawa tayo, diba, ng 2 buong cake. Ayan. And then, sa bawat cake ay tig-4 layers dahil ang nakuha natin sa recipe natin ay 8 pieces na wafer. Ayan, kasi ang mga size lang naman usually niyan ay 8x3. And then, scrape na natin gamit yung mga sigsag na yan. And then, ilagay na natin yung ating roasted na cashew nuts. So, sa bawat cake na ganyan, 1 cup yung magagamit nyo. Dahil 2 yan, so 2 cups yung iginayak kong ating pinaka-cashew nuts. Ayan, diba? Nakakatuwa lang kasi first time kong gumawa ng mga malalaking Sansribal. Usually kasi yung mga pantingi lang, pang retail lang natin. Ayan na, diba? Ang ganda. So, ayan, ito na, ikakat na natin kung paano natin ikat. Ang gawin nyo guys, yung knife nyo ay isawsaw nyo muna sa mainit na tubig. And then, yun na, kailangan hindi naman masyadong mainit na mainit. Yung kaya nyo pa ding hawakan para maganda yung pag-slice ng inyong Sansribal. So, kita nyo naman, napaka-perfect talaga ng pag-slice natin, diba? And then, ang ganda niyang ipang-display sa mga coffee shop. Kaya, ito na, moment of truth na kung ano nga ba yung lasa. At dito guys, na-excite ako. Kung kalasa nga ba nung lagi kong binibili sa mga mall. At alam nyo ba, kalasa nga siya nung nabibili ko sa mga mall, yung nakakain natin sa mga coffee shop. Ganun na ganun. Kaya,
sobrang tuwang-tuwa ang puso ko kasi nakuha ko. Masasabi kong ang sarap niya talaga, ang perfect niya talaga. Kaya naman sabay-sabay nating gawin at sabay-sabay nating pagkakitaan ang bago nating recipe ng ating Sansribal. So happy baking guys! Naway makatulong ang mumunting tutorial na ito para mapalawak ang ating hanap buhay. Bye!